Isang peace covenant ang inaalok ni Pasig Mayoralty aspirant Sara Diskaya kay Mayor Vico Soto para maiwasan anumang paninira o mga walang batayang akusasyon sa pagdadaos ng 2025 midterm elections. Si Jason Rubrico magbabalita. Matagal nang walang ugnayan ang St. Gerard Construction at St. Timothy Construction Corporation, ang isa sa mga local partner ng Miru System na technology provider ng 2025 midterm elections. Yan ang paglilinaw ni Pasig Mayoralty aspirant at may bahay ng may-ari ng St. Gerard na si Sara Diskaya, kaugnay sa sinasabi ni Mayor Vico Soto na iisa lang ang may-ari ng dalawang construction company. Aniya, taong 2017 pa lang ay nag-divest na noon ang St. Gerard sa St. Timothy. We did not deny that we were in the GIS of St. Timothy before. So because ang opportunities namin as a contractor na minimize, so ang ginawa namin, we divested. No, so we divested from the company 2017 pa. So noong 2017, wala na kaming hold sa St. Timothy. So hindi na kami involved with any decision making, with anything to do with St. Timothy kasi may sarili na siyang may-ari, which is definitely hindi kami. Medyo malicious po kasi yung naging press release. Pinakita po yung listahan ng mga incorporators tapos binlur po yung date. So yun po, kung titingnan natin yung date na yun, way back pa po yun. And alam po ito ng mga abogado. And I'm just surprised bakit ipinipilit yung issue. Matatandaan na nakatanggap ng impormasyon ang Commission on Elections o COMELEC na tatakbo umano ang may-ari ng St. Timothy sa national at local elections. Dahil dyan, ayon sa COMELEC, umatras ang St. Timothy sa joint venture ng Miru dahil sa conflict of interest. Pero paglilinaw ni Diskaya, Sorry, I have no idea kung sino yung tatakbo na yun. Hiling ni Sara Diskaya na tatakbong alkalde sa Pasig ay tigilan na ang mga paninirang puri at mga walang batayang akusasyon laban sa kanya. Kaugnay nga niyan, isang peace covenant ang alok ni Diskaya kay Mayor Vico Soto. nagpadala ng sulat si Diskaya kay Soto kaugnay sa hiling nito na peace covenant. Natanggap na ng opisina ni Soto ang nasabing liham nitong umaga ng Biyernes pero hindi pa ito nababasa ng alkalde. Bukas naman ang SM9 News para sa komento ni Soto. Tiniyak naman ni Diskaya na hindi niya gagamitin ang politika para isulong ang personal na interes bilang isang negosyante. Inihayag ng mayoralty aspirant ang mga advantage ng pagiging businesswoman sakaling mahalal bilang alkalde ng Pasig. What is due to the city, we give to the city. Hindi dapat namin na kamkanin or kunin kasi wala kaming karapatan. And what we are due sa company namin, talagang sisingilin ko kasi asawa ko naman yan eh. So sisingilin natin siya for yung sinasabi mo. And what advantage is it kung ako bilang isang businesswoman na uupo bilang isang mayor, my experiences, as you all know, contractor po kami. So we've been in the industry for 21 years. Yung experiences namin building hospitals, schools, drainage systems for flood control. This is the experience that I will share with Pasig City para ma-solve natin yung ibang problema. Pagtatayo ng makabagong ospital at pagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal ang isa sa mga prioridad ni Diskaya sakaling mabigyan ng pagkakataon na manilbihan sa mga taga-Pasig. Bahagi din ng kanyang plataforma ang gawing smart city ang lungsod tulad ng digitalization ng public health system at ang paglalatag ng isang massive CCTV system kontra kriminalidad. Tututukan din ng mayoralty aspirant ang pagtatayo ng mga housing projects. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.